you heard of this new term, sanla tira? I know that. Uy, alam ko din yan. Bago Actually, yan. actually kasi may kilala akong kumita na sa ganyan. Pero hindi ko rin naman alam kung legit, okay? So kung paano siya nangyayari is may magsasanla sa'yo ng bahay. Tama. Okay. Tapos for, I don't know, like 1 to 2 years. Okay. Tapos habang nasa iyo yung bahay na yun, pwede mo siyang either tirahan or pwede mo ring parentahan. Bago. Nakikita ka pala dyan. Sure. Okay. It's a win-win situation, di ba? Mapapakinabangan mo yung property at the same time, mapapahiram mo siya ng pera. Ngayon, kapag natapos na yung agreement ninyo, ibabalik nyo na yung property. Tapos at the same time, ibabalik nyo yung pera mo. Nice, ha? Nagkaka-idea ako. Kumita, di ba? Yes, at Rereklamo ngayon kay Kuya Alan at kay Ate Pia na scam. Magkano naman? Diyos ko, magkano ito? Naglabas ng 400,000 Ala, grabe, ang laki. para sa bahay na hindi natirhan. Yun lang. Bakit ba naman hindi nag-check? Ito pa, narinig ko sabi, hindi na daw sila yung naloko. Ang dami nila. Ay, grupo na to ng scammer. Ayun, tama. Sabi ko Teka lang. Hindi ba na barangay ang scammer na yan? Ang tindi naman yan. Dapat nga. Eh, wala eh. No show. Teka lang. Daya. Personally, sa akin lang naman. Yes. Pero masyado kasing too good to be true yung transaction. So, hindi man lang ba sila nag-spot ng red flags dun sa kausap Teka. nila? Sabi mo? Teka lang, bakit parang kasalanan ng naloko? Nagtatanong lang ako. Dapat kasalanan niya nung scammer. Nagtatanong lang ako. Husgahan yung lalaki. Ano pa ba personal yan? Walang manloloko kung walang magpapaloko. Ay, tama. Tandaan mo yan. Yan po ang kinalalagyan ho ngayon ni Jansen D. Na siya'y dumalaw dito sa ating programa dahil siya'y hihingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Pero bago natin tawagin si Jansen, ay may nais akong kausapin ng mga iba pang mga kababayan natin na naloko rin. Parehong tao, parehong property, parehong kwento ni Jansen. Narito sila. Albert, ano ang kwento mo? Bali, nagkaroon kami ng usapan na 1-year contract, Sanla Tira, for 200,000. And then, tumira kami, less than a year, nang umalis ako, yung anak ko naman ang pumalit sa akin. And then nawala yung susi ng bahay, ng kwarto, hindi na kami pinapasok. Parang Pero ano bang off-limits na usapan niyo? Isang taon, 2 taon? Isang taon, depende sa amin kung gusto pa namin i-renew ang contract. Okay. Wala na. Puro pangako na lang na ibabalik. So may yung pera. naibalik ba sa inyong pera? Wala. Kahit singkong doon wala. Hazel kayo? Ang nangyari po is 200 po yung binigay namin sa kanya. On that day po nalilipat na dapat kami, nalaman po namin na yung kwarto po pala na lilipatan namin ay nakasanla pa po sa iba. May nakatira pa doon. Opo. Ang pinag-uusapan natin dito ay parehong property, Opo. parehong kausap ni Jansen. Opo. Mercy, ikaw naman. Pareho lang din po kami. Yung mga kasunduan namin, hindi niya sinusunod. Magkano naman ang 300,000 po. 300,000? Opo. Nakarating na po kami ng barangay. Sa Lupon, wala din po. Hanggang sa MTC, nakarating na rin po kami. Ano rin po yung judge sa amin na nagkasundo kami ng 50,000 a month ang ibibigay sa amin. Hanggang mabayaran? Hanggang mabayaran po. Pati yung interest na 450,000. Kaso po, wala po. Joan, ikaw? Sa akin naman po, nasanla din po sa akin ng 150,000 last October 2021. Nakabalik na po siya sa akin ng 67K, pero yung natira po, hindi na po ulit siya nagbabayad. Nagamit mo yung lugar? Hindi po, hindi rin po kami nakatira. Dahil? Nagbigay po siya ng iba't ibang dahilan po na para hindi po kami makatira, na hindi po makaalis yung At yun tao. pala ay Madami po pala kami. may nakatira doon. Opo, may nakatira po. Kayo po? Sa akin naman po, Tito Boy, 2019 sinanla din po sa akin ng 200,000. Bali, 2 kwarto po yun na may nagre-renta ng 12K a month. Yung renta po sana mapupunta sa akin. Pero nagbigay lang po siya ng 2 times, tapos hindi na po nagbayad. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Opo. Ate Pia, Kuya Ala, narito po si Jansen D. ang nagrereklamo at hihingi ng payong kapatid sa inyong dalawa. Jansen? Jansen, Ate Pia, Kuya Alan. Just before, hi, Jansen, welcome. And thank you for all of you for your courage to come here. Jansen especially, but all of you na rin. Kasi marami tayong matutulungan, I hope, with this situation. Ano? I'm so sorry you went through this. I have very little patience sa mga manloloko. But let's break it down para those watching us will learn from it. Jansen, ano ang buod ng iyong kwento?
Nung una po, gusto po sana po namin na mag-form ng business. Kasi po, noong time na yon, pandemic pa, and then gusto po namin sana magpa-bed space kasi malapit na po kami mag-return to office. And then, kinausap ko yung kuya ko. Kuya, form tayo ng business na bed space. And then, meron tayong pwedeng gawin is sanlatira. And then, bibigay tayo ng pera, papaupahan natin, magkikitain tayo. Pag natapos yung contract, babalik yung puhunan natin. Pagdating na po namin sa, nakuha ko na yung pera na nakausap ko na po yung kuya ko. Nakuha mo ang pera kay kuya? Opo. Okay. And then, naghanap po kami sa Facebook ng, actually, ano siya eh, Sanlatira page, group page sa Taguig. So merong Sanlatira page? Opo. Okay. And then, nakita po namin yung unit po ni Rowena. Pero ang nagpo-post po nun is agent. Hindi po siya. Agent. So it's a site that will point you to the different properties na ino-offer na Sanla na pwedeng tirahan. Okay. And then, yung girlfriend ko po yung kumausap, ano yung mga terms, magkano. And then, so, pumunta po kami doon sa unit. Tinignan po namin yung bahay. And then, ang usapan pala po is third floor. Yung third floor lang po yung isasanla. And then, ang offer niya is 400K, 1 month open contract. 1 year open contract. So, anong ibig sabihin? Open meaning extendable or? Extendable, yeah. Opo. Ito na po pala yung yung interesting part sa unit niya. Yung pagkakagawa sa bahay is parang apartment talaga. Papasok ka ng gate, tapos pwede ka na dumiretso ng third floor. Hindi mo na kailangan daanan yung rooms ng So, but yung third floor nga is a standalone apartment. Kompleto. Opo. May bedroom, may kitchen, Opo. okay. Pagdating na po namin ng third floor, yung tinignan namin yung place, doon siya naka-stay sa third floor. First room po doon. And then, ang sabi niya is, 400K, payag kami. Pumunta na po kami sa abogado. Nagpanotaryo na po kami, nandito na po sa akin yung papeles. Sino gumawa ng document nyo? Abogado or siya? Yung notary public po. Nagpa-notary lang kayo. Opo. Hindi abogado gumawa ng dokumento nyo. Apo. Pinanotaryuhan nyo yung dokumento na gawa niya. Yung sa notary din po gumawa nung may layout na rin po. Meron siya document na pang sanglatira. Apo. So nabasa nung abogado nyo? Hindi, pero hindi yata nila abogado. Notaryo lang. Notaryo lang. Notaryo lang. Kasunduan lang po. Notaryo na gumawa ng dokumento. Apo. Kasi kanino siyang lawyer? Wala. Not yours, not hers, di ba? Okay. Ginawa na po namin yung contract. Pag-uwi na po ng bahay nila, doon pa lang po kami nagbigay ng pera. Binigyan na po namin ng pera, umuwi na po kami. Tapos nakikiusap siya na 15 days, bababa siya sa second floor. Tingilan daw ng 15 days, tapos lilipat lang daw niya yung gamit sa second floor. Kasi may nakatira pa daw sa second floor na nakaupa or kung ano man yung alibay niya. Ayun na po. Then, after na 15 days, nakiusap na naman siya ng parang 2 weeks na hindi pa daw nakakaalis, ganyan, kung ano na naman yung mga dahilan niya. Pagdating na po ng yung mga araw na pinapangako niya, hindi na po namin nakukuha kasi extend na extend. And then, after a month, sabi niya, bayaran ko na lang yung ina-expect niyong kita. Okay. Which is, ang estimation namin is 30K a month. Okay. And then, binayaran niya... 30K a month because you were planning na magpapa-bed space kayo. 10 tenants, 3K per head. Okay. Apo. So, yun din yung usapan namin ng kuya ko, 20K sa kanya, 10K sa amin. Okay. And then, so, binigay naman niya yung 30K. Good for 3 months din. So, bigay siya ng first month, 30K, 30K, 30K. On the 4th month, nagbigay po siya ng 10K. On the 5th month, wala na siyang binigay. And then, wala na siya nabigay ng 5th month. Then, sinasabi niya, kakansela daw niya yung contract. Okay. Which means ibibigay niya dapat niya yung 400. Opo. What happened? Wala na pong nangyari. Puro sabi niya, bibigay ako ng cheque. Did she cancel the contract? On her words lang po. But she didn't give you anything na? Yeah. Wala po. May sinasabi ng cheque? Nagbigay siya? Or nangako? Mangangako siya, magbibigay po siya ng cheque. Pero hindi nagbigay? Opo. So, let me start by clarifying sa ating mga kababayan and of course sa iyo, Johnson, yung
difference ng civil liability at criminal liability. So why do I say civil liability? Kasi kung ano kasunduan nyo, no? Kung ano ang inyong kontrata, the meeting of the minds, yung agreement nyo, at yung isa hindi tumupad, pwede mong kasuhan, yun yung civil liability. Because now you know na hindi lang pala sa inyo pinasanlatira yan, kung hindi pati sa iba ngayon yung criminal. Kasi pag niloko mo, may deceit, no? Or mas alam ng tao to na estafa. 'Di ba? Ibang usapan yon. Kasi while the sanlatira or loan with collateral is legal, hindi legal ang lokohin mo yung isang tao. Hindi mo pwedeng isanlayan sa maraming tao. So, going back, what can you do? If you came to us and the people behind you were not involved with the same property, with the same person, mahirap man, talagang civil yung liability. But the good news is, yung civil liability kasi usually ang problema, pag hinabol mo, ano ang ibabayad niya sa'yo kung wala na. Pero eto may property siya eh. But ang sinabi kong good news, if totoo kasi side nyo lang naririnig ko, but assuming totoo lahat ng sinasabi nyo, you're talking about the same person and the same property at may pangloloko dito, ang good news is mas malakas yung kaso nyo. Bakit? Kasi criminal case yun. Sinong gustong makulong? Now, if it's 3 stories, and ang utang sa inyo is 200, 300, pag nahabol nyo siya, more or less, I think that property will be more than 1 million. So makakakuha kayong lahat. But ang point ko, even in BP22 yung checks, mas takot talaga yung tao pag criminal yung case. So it's your choice. Kung kakasuhan nyo ng civil, kung tama yung facts na binibigay nyo, you should still win, but it could take time talaga. But if it's a criminal case, ibang usapan yon, especially kung solid yung ebidensya nyo, na pare-pareho kayong niloko. Kasi nga, dito kasi Kuya Boy, halimbawa sinanla mo to 5 people, pwede mong, may mga lusot-lusot dyan, bakit 5 tao eh. Pwede mong sabihin, alam naman nila eh. And sinanla ko for 200, if it's worth 1 million, theoretically, pwedeng sanla to 5 people worth 200 because it's still worth 1 million. But kung sinanla mo na may kasamang pwedeng tirhan, hindi naman kayo pwedeng tumira dun sabay-sabay. So, obviously, may estafang involved. Assuming lahat ng facts nandyan. Tanong, alam niyo ba na isinanla sa inyo? Late na po namin nalaman. Magkakakilala ba kayo? Actually, ngayon ko lang po sila na-meet today. Yeah. And that changes the case. I mean, our lawyers can talk to you after. Kasi dapat we're talking about the same person and the same property, Even if iba't ibang floor, if you can still prove na yung modus operandi niya na, kunwari may tao, pangloloko pa rin yun. I'm just saying, if it's the same floor, obvious na obvious. Lalo. I think one lesson, Kuya Boy, for everyone, including us and ang mga viewers natin is, every time tayo may problema, ang laki talaga ng role ng barangay, no? And I actually, in that sense, always remind the barangay na ang daming umaasa sa kanila ng information. So, masakit man yung nangyari sa inyo, even ako ngayon, ipapayo ko rin. Magtanong din kayo sa barangay kung may kasong dito kasi parang repository talaga sila ng lahat ng mga pangyayari eh. Kuya Alan, in summary, ano ang ating magagawa at maitutulong sa kanila? Well, especially kung ngayon lang kayo nagkita-kita and many of our lawyers are here, let's have a small conference. Kasi just by talking, malalaman nyo na eh. Kasi syempre kung ikaw lang mag-isa, like ikaw Jansen, of course your girlfriend, ng kuya mo, kung tingin mo you versus the owners, may suspect ka na niloloko kayo. Pero ano proof mo? Maaring nagipit lang siya, maaring hindi lumipat. Pero kung lahat na kayo, pare-pareho yung iba na storya, makikita nyo na yung pattern. Kasi kung clear yung pattern and our lawyers are satisfied na gano'n, di ba? We can help you at least guide and point you. You don't even need your own lawyer, pero maganda kung meron, sa fiscal's office. Kasi once the prosecutor finds probable cause, sila na magpro-prosecute nyon. Diba? Kailangan talaga i-expose yung mga loloko. Kasi kung hindi, gagayahin ng iba eh. Opo. Bago kayo umalis, pwede kayo mag-meet muna, tapos we'll drop by before kayo umalis and let's have a strategy
And of course, kami, we'll look into it also in our personal capacity. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong kwento at maraming salamat sa inyong tiwala. Yes or no naman, mga katanungan na madalas nating itinatanong ay bibigyan ng mabilis na kasagutan ni Ate Pia at Kuya Alan sa pagbabalik po ng... Inisa-isa ng CIA with BA ang detalye ng mga naging biktima ng sanla tira. Dahil may ilan sa kanilang may small claim case ng naisampa, ipapa-follow up ang mga ito. At sa mga hindi pa nakakapag-file, tutulungan silang makabuo ng kaso. Personal ding sumuporta si Kuya Alan na inumpisahan niya sa isang panalangin. Nagbigay ng payong legal at nagpagawa ng schedule para ang grupo ay makaharap sa kinauukulan. Patuloy na tututok ang programa sa kontrobersyal na kasong ito para magkaroon ng hustisya ang mga biktima at hindi na mangyari pa ito sa iba. May problemang legal ka ba? Gusto po namin kasing sana maibalik sa amin yung kustodiya ng bata. Kung paano ko po kukunin sa kapatid ko po yung mana po namin. Kailangan niya ng pera, handa siyang sirain ang buhay ng iba, aalisan niya ng asawa. Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.